we exhausted that issue and we let the both parties say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Kung abogado ka talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yun. With that, we'll dwell to the next issue, no? Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Kung ayaw niya mag-apologize, I think we cannot force him to say sorry about it. Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. So there's a motion. Peddling lies Okay. before this committee. So We cannot even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. okay. Kita nyo. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? So, siguro, alam nyo na po yung nangyari kanina. Di ba? So, nagkasagutan nga po itong si Atty. Enzo Recto at saka si Congressman Marcoleta. So, ang point dito, no? Bakit masyadong balat sibuyas itong si Congressman Marcoleta? In the first place, hindi naman sasabihin sa'yo ng mga vlogger na katulad namin. Di ba? Kung hindi ka politiko. In the first place po kasi mga kababayan, politician po sila. At syempre, no, yung pag-criticize naman po namin sa mga katulad po ni Marcoleta, ito po ay constructive criticism. Hindi po ito katulad ng mga DDS na kung magsalita nga po, ang presidente daw po adik, di ba? May sex video daw si Lisa Marcos, di ba? So, itong simpleng criticism, hindi matanggap ni Marcoleta. Syempre, mga kababayan, di ba? Sabi nga po ni Dan Fernandez, sa susunod daw po na hearing, ipapatawag na raw po yung mga vlogger na pro-admin. So, ewan ko lang kung kasama ako doon, kung recognize ba ako, no? Pero ito lang, no? Gusto ko lang pong i-share po itong video po na to, na ito po yung sagot ni Enzo Recto, dito nga po sa tanong ni Marcoleta, kung paano nga daw po nandin lang itong si Marcoleta. Pero hindi naman po matanggap ito ni Marcoleta, at pinakontempt pa nga po si Enzo Recto na kahit hindi naman po siya parte ng committee. Kapal ng mukha, di ba? Masyado kang assuming eh. Yan ang problema sa'yo eh. Sige, panoorin natin to Sige. Nakita ko na po, October 21 pa po pala yun, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang ni Anong Marcoleta. panlilinlang doon? Ayan So ngayon, nakukuha ko yung point ni Atty. Enzo Recto dito eh. And actually, napanood ko nga po yung video niya regarding nga po dito sa kung saan nga po napikon itong si Marcoleta. So mga kababayan, di ba, natural sa isang Pilipino na tawagin namin na panlilinlang yung mga ginagawa ng mga politician. Kasi lahat naman po kayong mga politiko, manlilinlang. So, hindi nga, di ba? Kasi, for example, di ba, huwag kayong magmalinis. Di ba? So, example natin dito, si Marcoleta. Nakipagkamay kay BBM, nakipagkamay kay Leni, nakipagkamay sa ibang politician, tapos sasabihin niya unity. Pero in the first place, alam naman po natin kung saan po affiliated itong si Marcoleta sa mga DDS. So yun ba, no? Kapag tinawag ka bang manlilinlang, magagalit ka kagad? Gusto mong ipakontempt yung tao? Lahat naman kayong politiko manlilinlang eh. So ano ka, exempted? Kaya nga kayo nangangampanya kasi gusto nyo kami linlangin. Kayong lahat. Diyos ko naman, continue nga natin. Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion ko po ito, sabi ko. Oo nga, hindi panlilinlang yon. Di ba? Bastos din to si Marcoleta no? Nagsasalita eh. Hindi ka na nga parte ng committee, singit ka pa ng singit. Sige na, okay na. Continue na natin. Nakipag-handshake ako. Kaya nga, ang Sinabi ko, unity begins. sabihin ko lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilinlang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the point of order?
point of order po hindi, yes, dapat po we, Okay. Chair, Okay. you So, what is the point of order Kasi you gave of time Congressman to Franz? attorney. Wait, I'm still speaking. Sorry. What's the point of order of Ms. Point of Franz? order po yung conduct nung palitan nila ng ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain before our colleague I Marcoleta. understand. Okay, I'll be letting para wait, maging wait, okay. and please I understand address both of you. Please address the chair para hindi po Yeah. nagsasagutan. All right. Thank you. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Lenny. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa PBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaction ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panililang na. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung po yung ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney eh. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni attorney ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niresyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niresyo yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panliling lang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi Kita nyo kung paano. Dito pa lang manlilinlang ka na eh. Kita nyo, di ba? Well, in fairness with Attorney Enzo Recto, no? Di ba? Siyempre, on the spot ito, malamang di niya napaghandaan ito, no? Na ganyan pala mangyayari dyan. Pero dito pa lang nanlilinlang ka na, Marcoleta. Di ba? Ang nirereklamo mong panlilinlang na sinabi ni Enzo Recto, ito yung pagiging statesman na kunwari kakampi ka ng lahat pero in reality, hindi ka naman talaga unity. Hindi ka naman talaga pang unity. Ikaw nga ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng division ang politika at ang mga Pilipino. Kasi nga po kumampi ka sa isang katulad nga po ni Duterte. Doon ka naman talaga naka-align eh. Tapos ngayon yung panilinlang mo dito. Oh, ang usapan dito, 'di ba? Yung vlog ni Enzo Recto, bigla mong siningit yung ABS-CBN. Siyempre, on the spot, hindi naman namin maalala yan eh. O kunwari, kung sa akin din naman nangyari to, tinanong ako, o anong alam mo sa ABS-CBN? Well, in the first place, bakit mo ko pagre-reviewin ng isang kaso na 5 years ago pa? ABS-CBN, 2020 yan. Di ba? O, ang usapan dito, anong panlilinlang? So, base sa opinion nga po ni Enzo Recto, di ba? Nakipagkamay ka kay Lenny, nakipagkamay ka kay BBM, nakipagkamay ka kay Duterte, tapos sasabihin mo unity. In the first place, hindi ka naman ganon. Sa totoo lang, na kay Duterte ka lang. O, ayun ang panlilinlang. O, dito pa lang, nanlilinlang ka na naman. ABS-CBN ka agad. Ewan ko ba. Well, in point, mga kababayan, pikon ka talaga. Ayun lang yun. Pikon. Kaya continue. mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na, pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo?
Mr. Chair. O, di ba, hindi naman tungkol sa ABS-CBN yung pinag-uusapan dun, ah. Ayan ka na naman, eh. Di ba? Nakita nyo? Magaling talaga si Marcoleta, magaling talaga man din lang dito. Yan, continue, sige, sige. Wala kang masabi na panlin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang humabi ng opinion. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero huwag kang mag-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Okay, bigyan natin ng isang malaki panlilin lang itong si Marcoleta, di ba? So sabi ni Marcoleta, sabi niya sa Net 25, na ang rally daw po ng INC ay hindi daw po magiging political. O, di ba? Naniwala ako doon. Pumunta nga ako ng rally, andun ako eh. O, tapos nung nagsalita nga po itong si Marcoleta, di ba, nung sa INC rally, political yung speech niya. O, yun palang panlilin lang. Ako, nalinlang mo ako doon. Ako mismo. Pumunta ako doon sa rally ng INC para pagsuporta sa unity. Pero pagpunta ko doon, ang nakita ko, ikaw. Tapos, lahat ng mga sinabi mo doon, political. Akala ko ba hindi political? Oh, yun, nilinlang mo ako doon. At saka ang point dito, ba't ka nagagalit? Politiko ka, nagagalit ka. Lahat naman kayo manlilin lang. Di ba? Oh. Ewan ko, nako, kung ako lang nakaharap mo kanina, Diyos ko. Ewan ko sa'yo. Yan, continue. Sige na nga. Sir, ayun, Okay, yun go po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero tinarge mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ako nanlilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang manlilin lang. Okay. Thank you so much to both of you. We exhausted that issue and we let the both parties to say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Kung abogado ka talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yun. With that, we'll dwell to the next issue, no? Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Kung ayaw niya mag-apologize, but I think we cannot force him to say sorry about it. Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. So there's a motion Peddling to, lies okay. before this committee. So We cannot even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. okay, 1 minute suspension. So yan, no? So dito po mapapahiya si Marcoleta dito. Tira nyo. Congressman Marcoleta to cite Attorney Ricky in contempt. Unfortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So he cannot move any motion regarding this issue. I'm sorry, Congressman Marcoleta, because Yan, no? So ngayon sa pahiya. Okay. So ngayon mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko eh. Di ba? Kung sakali man na pro-BBM
pro-admin din po ang pupunta diyan sa hearing na 'yan. At kung haharap nga itong sila Pulong, sila Congressman Alvarez, tsaka si Marcoleta, well ako, naka-ready akong harapin sila. Kasi kung ano man yung mga sinabi ko sa vlog ko, kaya ko panindigan 'yan, 'di ba? So 'yan, so kayo po 'no, ano masasabi niyo nga po dito, kasi shinare ko lang 'no, baka meron pong hindi pa nakakapanood. Okay. So kayo po 'no, ano pong masasabi niyo nga po dito sa sagutan nga po ni Enzo Recto at tsaka ni Marcoleta? So kayo ba, justifiable ba yung inakto ni Marcoleta o sa tingin niyo ba, eh, siya ba ay isang balat sibuyas? Okey. So ayan 'no, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan at siyempre diyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush!